Okay. I plant the good seeds of righteousness, and you will harvest a crop of love. Plow up the hard ground of your hearts, for now is the time to seek the Lord, that He may come and shower righteousness upon you. Let us pray. Father God, thank you so much sa imong kaayo ug magrasya nga imong gibubo kanamo. Taliwala o God sa mga pagtayog nimo o Dios sa matag dapit, sa matag usa. Ikaw nagpabilin nga matinud-anon, nag-protect, nagauban ka namo, Lord. And we pray that you will continue to be with us as we hear your message this morning. And let your anointing will flow and overflow. That your words will not become wasted, but it will become fruitful and successful. Hallelujah, in our lives, so Lord God. Hallelujah. Cover us all with your precious blood and bless everyone gathering together to hear you today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so the message of God this morning is about plant the good seeds of pagtanom sa maayong binhi sa. Okay. So naay mga maayong binhi nga dapat nato itanom o unsay atong maani kung ato nang itanom. Okay. So gitingon din nga I said, ako nag-ingon, itanom gayud ang maayong binhi. Isa nga maayong binhi is ang binhi sa pagkamatarong. Plant the good seeds of righteousness. Na panato dito, dyan. Isa ko. Sa PowerPoint. Plant the good seeds. Plant the good seeds of kulang na siya. Itanom ang maayong binhi sa unsa nga binhi. So isa ana nga binhi adto pa sa atong gibasa kanina sa Isaiah chapter 10 verse 12. Binhi sa pagkamatarong. Isa nga maayong binhi nga itanom nato ang binhi sa pagkamatarong, kay kung ato kuno itanom ang binhi sa pagkamatarong, unsay atong ma-harvest, unsay atong maani? And you will harvest crop of love. Gugma kuno, grabe nga gugma ang atong mag-harvest. Dili si Lord masuko nato kumutanong tag pagkamatarong. Ang gugma sa Ginoo, you will harvest a crop of love. That is in NLT, in the ESV, and reap steadfast love. Atong maani ang steadfast love. Steadfast love, it means dili mausab. Dili mausab nga gugma. Dili mo hubas. Dili mo decline. Ang gugma sa Ginoo nga diin, the agape love of God is yung ibubo nato kung magtanong ta pirmit o binhi sa pagkamatarong. Hello, isang gani. Kining manimba tag Domingo, nagtanong na tag binhi sa pagkamatarong. Matarong sa usa ka anak sa Ginoo nga nata sa balay sa Ginoo sa panahon sa panimbawon. Sama nga giingon nato nga matarong ang estudyante kung mag-eskwela during sa ting eskwela, ingana agapon ang mga anak sa Ginoo kung kita na sa balay sa Ginoo during sa panimbawon, diilata nga matarong ato ba nga sa Ginoo. Hello. So, itanong sa inyong kaugalingon ang pagkamatarong. Aron nga muani tag steadfast love ni Lord, dili kapungot sa Ginoo atong anihon ko, dili ang gugma niya nga way pagkausab. Hello. Dili mausab. Kita mausab-usab man ta. Atong body temperature mag-usab-usab pud. Once nga dili na gani init at upamati, gikabuhi na ta, abnormal na. Once ka dili ta panington during panahon nga init, nagbaba atong immune system. Pero never si Lord mag-change ang iyang gugma kung kita nagtanom og pagkamatarong. Hello. Usa-usab ka na nga bini sa pagkamatarong nga naata si simbahan, naminaw ta ka dili man matarong ato ba nga sa Ginoo, na imong lawas sa imong lawas sa balay sa Ginoo. From imong giabtan sa imong cellphone, asa ka niabot tuan ang asang dapit ka sa planeta sa kalibutan. Hello. Dili ra ba nato mailad si Lord? Ang ato bayang pagtubo, masayran ba yan sa atong sinultian? Masayran na ba na sa atong tinanawan? Masayran na sa atong pagtrabaho? Masayran na kung naay mga pagsulay?
Amen. So kung magtanong ta anak, mag-harvest ko na tag crop of love. Harvest sa gugma. Lami ba ginang gugma no? Bahalag. Ang atong sudan bulinaw. Kung naay gugma, okay na dyan no. Pero walay gugma, bisan pag ang imong sudan, perting lamia, perting mahala, murag wa dyan, lami ikaon, murag ikaw nakatukan. Amen. Lo. So let's proceed to the next one. Now, ingon ang suggestion ni Lord, pagtanong kamo o binhi sa pagkamatarong. Nga naman, unsa man day ang sala sa Israel in this chapter, because chapter 10 verse 12 man to. Ang sala sa Israel is money. But you have cultivated wickedness and harvested a thriving crop of sins. Moto ang tambag ni Lord, pagtanong mo o pagkamatarong. Aron harvest mo o gugma. Crop of love. Kaya ang ilang gipangbuhat dili na manggid matarong. Isa to, you have cultivated wickedness and harvested a thriving crop of sins. You have eaten the fruit of lies. Grabe na sila ka mga dautan. Pakako na. Katawan sa Israel ha. Una dili ka surprise nga na ay mga believers na ay Christian kuno atong paminaw, pero tan-aw na atong binuhatan ang sinultian, ang mga priorities dili man Kristohanon tungod kay nasuwat na once nga dili na nato ma-prioritize si Lord. Ang atong tinan-awan, ang atong mga paingnan, ang tanan nato ng mga linihukan tinan-awan sinultian, ang atong mga priorities dili na Kristohanon ang iyang panagmay. Hello? You have eaten the fruit of lies. Kikaon ninyo ang bunga sa pagkabakakon. Ang inyong mga na-income, bunga sa inyong pagbinaka. Bunga sa pagminaro. Trusting in your military might. Nagsalig na sila sa kusog sa ilang military nga, mananaog ni, gabi ni ka, noted, warriors ni among military, dili na mi mapakgang, dili na mi mapildi. Sa bisan kinsa, na ilang confidence. Diya sa kusog, sa gahom, sa ilang military powers. Pero nga, ay, naman, tagaan naman yung kusog. Wala na sila nagsalig si Ginoo, kaya nagsalig na sila sa strength sa tao. Nagsalig na sila sa dungog sa tao. Nagsalig na sila sa tawhanon nga mga tinhawanon nga mga prinsipyo. Believing that great armies could make your nation safe. Nagtuo mo na kanang inyong mga armies, mga sundalo nga isog, bantugan, mo na'y makatabang ninyo. Lisod ka ay na nga, magsalig na tao, magsalig ka sa mga tao kusog, o sa tanang naas kalibutan. Gusto ni Lord, ang atong saligan ang naghimo sa kalibutan, dili ang binuhat sa kalibutan. Hello? You have eaten the fruit of lies. Munong suggestion ni Lord, pagtanong mo binhi sa pagkamatarong, kay dili, kay wala din ko nakakita pagkamatarong, tanang dautan ang inyong itanong. Nga naman, okay, dili lang military powers, maabutan ta karon sa ilang status nila. Let's proceed to the next slide on this. So, kay mo man to ilang isaligan, muna ni, siya nasalig mo, kay pantugan na isog na inyong mga armies. Now the terrors of war will rise among your people, kanak. Na-challenge si Lord. Siya tungod ka nagsalig mo sa kusog, sa pagkabantugan sa inyong mga armies or mga sundalo. Sa karon, ang kahadlok, ang kakuyaw sa gubat will rise among your people na ay gira. Pasulungan ni Lord og kontra. All your fortifications will fall. Ang inyong mga kinutahan ng mga lugar. Katong ilan nang usakot pag gi-wall nag-ayo. Naanay mga walls para protection. Plus, ang armies nila mga kusgan, bantugan, iso. Kaya ang tanan ninyong kinutaan ng mga wall will fall mo, muhagsa lang. Just as when Shalman destroyed Beth Arbel. Beth Arbel means house of God's ambush. House of God's ambush. Balay sa Diyos na i-ambush. Beth means house of God. Arbel means ambush. So, nga na. Natugutan ni Lord na yung ambush. Hello? Even mothers and children were dashed to death there. Bisan kuno ang mga mama at mga anak, mga matay sila ditong dapita. Why? Tungod kay wala na sila nagtanong o pagkamatarong.
Dautan na ilang gitanong. Ug kay nagsige man sila tanong og dautan, nagtanong og dautan. Muharvest sila ug dili maayo. Muna every day kung maghimo tag matarong, nagtanong ta og matarong ug muna ato ba sa Ginoo check dili X. Sino atong mga binuhatan, sinultian hunahuna ug atong mga pagbati nga maayog matarong, check na ato bangan sa daily na walay gi-escape, because that recording is really in the Bible. Recording is in the Bible. That's the basis of during the time of awarding and judgment. Now let's proceed to the next one. So you will share that faith. Maunay dangatan ninyo ingon si Lord. Kay dautan naman mo, nagtanong mo, and you cultivated wickedness and grabe ang sins. So muna inyong dangatan. You will share that faith. Muna inyong dangatan. Bethel, because of your great wickedness. Kung naatay pagkulang sa Lord, kulangon ni Lord ang tanan natong gipang, kulangan ni Lord ang tanan natong gipang pundar. Nga diin mo atong gisaligan. Hello? Ayog salig sa imong retirement, ayog salig sa imong napundar sa bangko, ayog salig ana. Nganuman, kung mauna imong pagsalig, ma-challenge si Lord. Kung si Lord ma-challenge, delikado ta. Pero kanina, distrusted. When the day of judgment dawns, sa adlaw sa hukom, sa kadlawon, the king of Israel will be completely destroyed. Ang king nga matigmando para sa kayuhan sa katawan, mamatay. So kinsa na may mabando nila. Wala na magaling. And that would lead them to chaos and destruction and defeat. So isa-isay na ni Lord kang Hosea. Nga mo na yung mahitabo. Next slide. So verse 1 kay ito banta. Muni ang isa-isay ni Lord sa ilang kaimtang. How prosperous Israel is. Pagkamauswagon sa Israel. A luxuriant vine loaded with fruit. Grabe ko ng ilang mga kaparasan, ang ilang umahan. Pero di dyan naghanap bunga ang ilang mga fruit trees. Iyan na sila ka-bless. Pero, but the richer the people get, the more silang nagkadato, the more pagan altars they built. The more kuno sila nagkadato, the more nagdugang sila o pagano nga altar. Naghimo na sila balay-balay sa Diyos-Diyos. O sa ato pakaron kapilya sa Diyos-Diyos. Nasuko si Lord. Gipanalangin ng tamo, pero lain ang inyong gibalayan, lain inyong gitomnan. Lain inyong gipasidunggan. Muna akong dalunggan, nitingkag sa kapungot. So the more, the richer the people get, the more pagan altars they built. The more na noon, kada harvest, ang himaya, ang dungog, dito na sa Diyos, ang maghimo na punta kapilya. Kaya panalangin ng tas Ginoo. The more bountiful their harvest, the more nga grabe good, abundansya ang ilang abot, the more beautiful sacred pillars ang ilang ibuhat. Nagpahimo sila tsada kaayo nga balay-balay para sa ilang Diyos o dito sila magtigo. Suko si Lord. Muna siya pagtanong sa pagkamatarong, aron ani mo kugma, di ko mapungot ninyo, di ko maglagot ninyo. Let's proceed to the next slide. So the people of Israel planted seeds to the pagan altars they built. Dito noon sila nagtanong o binhi sa mga paganong altar nga ilang gibuhat, which is not right before God. Dili mataro atubangan sa Ginoo who gives them the land. Nga naghihatag nila yuta nga ilang kaumahan kapugsan. Who gives them the life that they enjoy. Nga naghatag nila kinabuhi nga ilang gi-enjoy. Who gives them the wisdom they used to succeed. They used to succeed. Kulang na. Naghatag nila alam para magamit nila para mag-succeed. Ang Ginoo dili man ang Diyos. But they give credit to the gods they serve. Ang ilang gitagaag credit or bili
ang Dios nga ilang gialagaran katong ilang gimo balay-balay og secret pillars. Suko si Lord. So ito, ang suggestion ni Lord kang Hosea nga propeta nga gisugo ni Lord, pagtanong o binhi sa pagkamatarong. Let's go back to the first slide. Atang proceed. So to, sow for yourselves righteousness, and you will harvest a crop of love. Plow up the hard ground of your hearts. Daruha, ang tig-ang kasing-kasing ninyo. For now is the time to seek the Lord. Kay karon ang panahon nga pangitaon ang Ginoo. Nangita naman sila asang dapita, butukod na po kapilya. Hello. That He may come and shower righteousness upon you. Kung magtanong kuno tag pagkamatarong, bubuan ta ni Lord sa righteousness niya, dili ang iyang kapungot. Ang iyang pagkamatarong ing ibubo nato. Muna nga, giyahan pud ta, tarong pud ang atong binuhatan. Kay ang Dios nga matarong, mutudlo na tong tarong nga mga hunahuna, tarong mga pagbati, tarong binuhatan. Hello. Muna mabaw-an nato kinsa magid ang atong Dios? Dios ba nga matarong or katong Dios nga nagapatarong-tarong lang? Plow up. Daruha ang inyong tig-ang nga kasing-kasing. Sama na pagpamato na tig atong kasing-kasing. Every time malabayan sa pulong sinumuriya, tig-an atong kasing-kasing. Pero every time madanawaton ta sa pulong dili tig-an atong kasing-kasing. Hello. Ang basa nga yuta nga gidaro, dili pag anak nimo pagtabon nimo sa binhi, lali na nimo tabunan. Amen. Pero wala pa na gidaro ang yuta, dili ka makatabon anak. Munang sa to before tamnan, i-cultivate siya. Kung dili daruhan kubkubon. Ano kubkubon pa? Kaluton. Kay binugok nga magtanom nga wala gikalot. Muna sa to, kinang atong kasing-kasing, kinanglan ipakalot na tos Ginoo, ipakalot na tos alagad si Ginoo, aron nga kumapugsan na kini, matabunan sa pagkamatarong o motubo nga tarong. Hello? So let's proceed to the next slide. Ito ganina, sa ubos-ubos na ta. Okay, sige pa. Okay. As we plant the good seed of righteousness, kung magtanong na ta sa may binhi sa pagkamatarong, it will bring peace, quietness, and confidence forever. Moonay, abot mo ni atong ma-harvest. Ganyan, crop of love man atong one or steadfast love. Grabing harvest sa gugma. Kininapod garon. It will bring us peace, quietness, and confidence forever. Let's see the next verse on that, Isaiah 32 verse 6. Justice will rule in the wilderness. Ang hustisya may muhari sa kamingawan. And righteousness in the fertile land. O ang pagkamatarong dito sa tabunok nga uma. And this righteousness will bring peace. O kini nga pagkamatarong will bring peace. Yes, it will bring quietness and confidence forever. Kung magtanong tag pagkamatarong, o sa daw puno ang samputanan, peace. Diba? Kung magtanong tag pagkamatarong na ay kalinaw, dili gubot atong hunahuna. Natay kalinaw. So during decision making, dili ta magduha-duha, dili ta maglibog. Amen. Muna nga kung kanunay ta magtanong og pagkamatarong, dili kay patarong-tarong lang. Abawan man nato ng tinarbahuan nga kontra gusto or pakitang tao lang. Madiscern nato how much more si Lord. So to and this righteousness will bring peace. Kini nga pagkamatarong maghatag og kalinaw. Yes, it will bring quietness. Quiet ang imong mind, quiet ang imong heart. Nga bisag igo-igo na ang imong kwarta comparing sa uban perting dagkuha. Dako ra kag pagtuo gamay kag kwarta na kay kalinaw kalipay. Amen. Hello. Tingan na siya. Munag ayaw og kan ang unsa na pagka inganyo sa uban nga dagkag kwarta. Kay
Mag-inject ang kaaway sa imuha nga musama kanila. Be led by the Spirit of the Lord. Ask God's guidance and Spirit to give you contentment and satisfaction. And that is righteousness. Pagkamataro. And yes, it will bring quietness and confidence forever. Na kay kumpiyansa nga sa umabot, wala kay dautan nga anihon. Amen. Wala kay dautan nga anihon nga naman. Wala makikita ng mga dautan. In terms of giving, nagtanong kag eksakto sa balas ni Ginoo sa gingarian sa Dios. In terms sa imong talent, paggamit sa Ginoo. In terms sa imong sa imong skills kung sana. In terms sa imong time ngadto sa Ginoo, time sa pagbanerbisyo. Tanan-tanan nagmatter dili walay gilihis ni Lord. Tanan na kitan-aw ni Lord. Hello. Let's proceed to the next one. This murag ASB man si Ronnie. Then justice will dwell in the wilderness, and righteousness abide in the fruitful field. Ang pagkamatarong magpabilin diya sa kining mabungahon nga uma. And the effect of righteousness will be peace. Ang epekto sa righteousness will be peace. And the result of righteousness, quietness and trust forever. Basta ito, muna, pagtanong o pagkamatarong, aron na akay kalinaw, na akay pagsadig sa walay katapusan. Di kay ambot lang. Kung mamatay, patay ko. Hello? Na atay pagsalig, trust forever, mato confidence forever, kanina sa ASD, o NLT. Kung sa man ninyo, daghan kay kwarta nga, gubot inyong hunahon na kasing-kasing, or igo-igo lang, kay mo pa na ang level, pero naataan eh. Hello? Dagan kikagwarta, pero tanan isyu, tibo kalibutan, ikaw po ng isyu. Imuan na ka-istorya nga, gikiko-kiko na ka. Imong naong, gibinuangan na. Imong gibinuangan na ka, kaya wala na respeto ang taon nimo. Hello, imuan na ka buaya, imuan na kang, suto, di ka masagdan. Nagkaon lagi kag lami tiyan kay mong balay imong sakyan na tanan tiyan. Pero imong dungog pagkapaita, pagkapamauta. Kaya wala man sila nagtanong o pagkamatarong dautan man ilang itanong. Hello. Bahalag kamunggay pero feeling hamugaway. Bahalag bulinaw pero naman kay kalinaw. Inom lang dagang tubig aron dili ka mag uric acid. Amen. Let's proceed to the next slide. Diba? Bahalag bulat, basta bawa ka ng ilad. Amen. Bahalag bulat, basta bawa ka ng ilad. Amen. Kalamian ng bulat, baho palang daan. Isdi na kamukaon, maingan niyo po pagkaon. So, Isaiah 32 verse 20. The Lord will greatly bless His people. Kinsa man nga His people, kadtong nagtanom og pagkamatarong. The Lord will greatly bless His people. Wherever they plant seed, bisag asa sila mo tanom o binhi, bountiful crops will spring up. Grabe kadagaya nga abot ang mo abot. Their cattle and donkeys will graze freely. Kung magtanong tag pagkamatarong, unsay atong mga investment, unsay atong mga gipangtanom, unsa nga bini atong gitanom, ingon si Lord, iya ang palambuon, kay tapos kang palambuon, kay wa ka nagtanom og dautan. Amen. Hello? Ayog awat-awat sa uban. Hello? Ayog awat-awat sa uban nga dili maayog pattern, dili maayog priority, dili maayog og pabatig huna-huna, dili maayog binuhatan. Nga naman, bisan sa atong decision, ginatesta ni Lord og mature na bata, maalaman na bata. Amen. Hello? Ligo na ba ka? Tingnan sa doktor, papahulay sa ko. Pero dali din sigarin ko, tali rin. Niko islands po Sunday school, taas-taas mo to Sunday school, dito rin after some praise and worship. Next slide. Di ba sa Matthew 6:33, I choose the NLT, memorize naman ta sa itong ASP. Seek the kingdom of God above all else. Pangita agad ang gingarian sa Diyos, labaw sa tanan. Panahon sa panimbahon, pangita agad ang gingarian sa Diyos.
ang balay sa Ginoo and His righteousness. And live righteously. Magpuyo tang matarong. Kaya kung magpuyo tang matarong, ipadayag na to atong Diyos Amahan, matarong. Kaya ikaw nagpuyo ng matarong. Hello? Nga wala tayo binuhatan, nga dautan sa itong balay. Pwede na ito makatagog silingan, makatago sa itong magpapa. Bisag na atas sa kwarto, ay kumpiyansa, bisag na atas sa kwarto, ikaw ra isa pwede ka nakikihimong dautan. Pinaagi sa cellphone or internet. Tanaw kag mga maraswa dito ng mga sana dili maayo nga mga features dito. That's unrighteousness, that's wickedness. Hello? Ayog i-feed imong unod. Kay kasagara nag-feed sa unod, nalunod sa pagpangalagan. Hello? And He will give you everything you need. Ihatag ra ni Lord ang atong kanginang. Kung i-bless na ni Lord kay ang nagtanong tag pagkamatarong, nagkinabuhi tang pagkamatarong, ang tanan kuno iyang ihatag na. Amen. Siya naghatag man si Lord sa ako, pero igo-igo ra gyud. Isa to sa the Lord's Prayer, give us each day our daily bread. Ngano nga naman, kaya usay kung tagaan tag abundansya, dili naman ta mag-ampo. Pero igo-igo ra masigit tag-ampo. O bitong gipalinog-linog ni Lord kay daghan kaiwa na nag-ampo. Pero maglinog gani, halos tanan mag-ampo. Sakto dili. Kung walay linog, ang gaampo kadto ra gid ang tawo mga anak sa Ginoo. Pero gani maglinog, pati daot ang tao makaampo, makapanawag sa Ginoo. Hello? Di na kay anak ta mo tanom og pag-ampo, iniglinog na naay kalamidad. Unya wala gani kalamidad, sige panawag mo na to mo to. Yawa. Nya nga di Kristohanon ka. Next slide. Zephaniah chapter 2 verse 3 in the English Standard Version. Seek the Lord. Pangitaa gid ang Ginoo. All you humble kamong tanan nga mapausanon of the land. Kay dili gid mangita sa Dios ang mga taong garboso. Amen. Dili mangita sa Dios ang taong garboso nga nagsalig na sa ilang mga bahandi, nagsalig na sa ilang negosyo, nagsalig na sa ilang usa na ilang dungog na di na sila mag-angan nga feeling nila stable na sila, wala na panginanglan, stable na ang ilang future. Pero mo na challenge sila. Sa seek the Lord, pangita ang Ginoo, kamutanan nga mapausanon sa iyo, who do His just commands, nga naghimo sa imatarong nga kasuguan. Seek righteousness, pangita sa pagkamatarong. Seek humility, pangita o pagpaubos. Perhaps you may be hidden in the day of the anger of the Lord. Kay kung panahon sa kapungot ni Lord, kasuko ni Lord, atod pa, kung ato lang gibuhat, taguan ta ni Lord sa iyang kapungot, di ta na i-apel. Amen! Hello? Muna ka ng mga laagan, inya gabi na manguli unya binuatan dautan unya nay katalagman ini gabi delikado. Remember sa to sa diyang nagipabisita ni Lord ang espiritu sa kamatayon sa Egypt, ingon si Lord wala na maglakaw-lakaw inig twilight na kay ang anghel sa kamatayon ipadangat ni Lord. Yung doon may laagan naglaag-laag ug asa to tapit may sitag asa to tapit nagbinuhat nagbuhat og dautan. Di ba kadagan-dagan yun? Noon sa naniyabaw ng tanang tao, kay tanang balay ng amatyan, tanang firstborn nila ng amatay. Dili matarong, magsigitag, laag-laag. Hello? Amen? Laag-laag nga way tumong. Una dayon ubantas mga barkada dito sige lang nang bakakag istorya hala grabe pasik. Sana pagbangkag istoryang di mao kay para lagi malingaw ang barkada yang Ginoo na lingaw. Matarong na dili. Dili. Kitagayan ka, tanaw-tanaw wala man nakita. Idawat po nimo. Kay maikog ka maulaw kas imong barkada. Wa ka na ulos Ginoo. Hello. Maikog tang mag-ulaw barkada. Di na taga kaulaw Ginoo kaikog sa Ginoo. Ngano daw kuno nga pangitaon natong Ginoo ug ang iyang pagkamatarong ang pagpaubos. Kay panahon sa kapungot ni Lord, tapigan ko kaniya. Dili ta i-appeal.
Mangita ang Ginoo, kaya dili ta ma-appeal, o di ta ni i-appeal. Kaya wala tayo katungod i-appeal, kaya nagtanong matag pagkamatarong. Amen. Let's proceed to the next one. 1 Chronicles 16 verse 11 ESV. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Wala, pangita ang Ginoo, pangita nga adyan ang Ginoo di kay sige kag pangita bisag asa ka nga simbahan labi nagdalaga kag ulitaw kay sige kag pangita kid sa imong partner o mangita kag kanang ana pay uban dito ko musimba kay daghan dato kay kung maghulam ko na ako'y kahulaman di ko musimba dito kay paborito tanan kung maghulam ko way kahulaman na adyan na tunggan ako nga membro ingana ba. Dito mo simpa sa dagan dato kay kung manghulam. Ang iyang motibo, manghulam raman di ay. Dito ko mo simba. Kay ampuan ko kung naay problema. O wala dahil di problema, di dahil siya mo simba. Kabalo si Lord sa itong motibo. Seek the Lord pangita ang Ginoo and His strength o ang iyang kusog kay nga naman usay maluya ta. Maluya ta usahay. Kinsa wala lagi kaluya diri be. Hello? Kasi wala ay kaluya diri. Nga permi ka basko. Hello? Mintas na patas kalibutan mo agit ng kaluya. Dili ta parehas energy every day. Ingon pa nila, drink Milo every day. Sa tagi pa inom bitaw na kog Milo ning mga bata kung dili chocolate nga gatas pagkamuragid ko na ay mga baka sa pastuhan. Di yun mapugan ang ilang pagdagandagan. Oto nakahuna-huna ko. Dili na chocolate nga gatas akong paliton sa akong mga apo. Kay ako'y maproblema. Puyo na lagi. Puyo na lagi. Naugtas ka yung puyo. Wag yun ni puyo. Hello? So, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Pangitaagin ang presensya sa Ginoo. Pangitaagin ang presensya sa Ginoo. Di kaya na natamangita sa presensya sa Ginoo. Kung wa natadya mo, kung nanatay problema, nanatay balatian. Kabalo si Lord kinsay, suki niya, mangita sa presensya. Amen! Kabalo siya kinsay, suki niya, mangita sa presensya. Sa to, sa Ororama, na ba kay suki card, na ba kay rewards card? Sa panauban biha. Points o points card, sa panha. Kabalo si Lord. Kinsay ga-avail. Anang suki card sa nangita sa presensya. Amen. Hello. Let's proceed to the next slide. Proverbs 21 verse 21. Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness and honor. Ang nagpadayon sa pagkamatarong o kamaayo, kindness, will find life. Makakaplag o kinabuhi. Isa nga klase nga kinabuhi. Kinabuhi nga malipayan, malinawon, kontento. Kinabuhi nga dito ka pangandoy nga laag diri laag dito kaon diri kaon dito libak diri libak dito kontento ka bisag na kas imong balay ha nga nabuhat kas imong daily chores in life. Hello, will find life makakaplag og kinabuhi nga kontento malipayan malinawon and righteousness o pagamatarong and honor tumo. That is ESV, but that NLT, whoever pursues righteousness, mo kaya pon pursues. Ang mupadayon sa pagkamatarong kasi ato pa naiuban mo undang. Wala ni pursue. Wala ni padayon. Kay nitalaw. Namugnaw. Na-discourage. Kung kana na atong pation, it means gasugod-sugod nag-devour ang yawa, ang bitin. Ang iyang baba, nanas atong ulo. Gasugod na datag tukog. Whoever pursues righteousness, ang bisan kinsa gupadayon sa pagkamatarong and unfailing love og dili mahupas kag gugma will find life, righteousness and honor. Sa to pa mo lagi na matibay ang matira. Matira ang matibay. Babaw na to, ligon na ta. Kaya mo padayon. Ang ligon mo padayon, ang maalamon mo padayon. Ang weak mo undang. Ang weak mo undang, masige pagkikiwik. Diba ka ng baktin, magsige manaog? Iwik-iwik. Hello? Whoever pursues righteousness. So, itanong ang pagkamatarong o
Dayon. Hello? Itanong o ipadayon, matod pa ang gugma nga walay paglubad, and you will find life. Nga bisag, wala ka nakasuroy sa atong dapitang nga surayanan, okay ra nimo, kay na ang Espiritu sa Ginoo nagalipay nimo, naga-comfort nimo. Nga bisag wala pa kakaon atong asa tong painan dito kaon na agipoy kay kalipay kalinaw kay naa ang Espiritu na ipagkamatarong ang Dios sa pagkamatarong maghatag di magtarong ako nagpagbati nga dili ka masuya sa uban. Amen. Kanang suyaon nga Espiritu matarong daotan. Ang suyaon nga Espiritu daotan or matarong? Daotan. Apan kung dili ka gakasuya, congratulations. Hello. Let's proceed to the next one. Nasunod na ko. Proverbs, Psalm 85 verse 10 ESV. Unfailing love and truth have met together. Ang walay paghunong nga gugma, walay paglubad nga gugma ug ang kamaturan have met together. Nagkatagbo gid. Righteousness and peace have kissed. So mag-uban kinang pagkamatarong og kalinaw, mag-uban jud na. Kung maghimot tag daotan mo, nagubot atong ako, nagubot kasing-kasing mo na itong bakba, gubot po, sige po, tugpot, hello? Diba? Tanan dayon mo, inga nasa balay, pagkagubutas balay, murag nasunog ang balay. Amen. Unang ikaw ra po'y tarong sa balay. Samok kipon ka ayo. Una dito masulayan, ang imong kaligon. Hawid na lang gis Ginoo. Hawid na lang sa Ginoo. Kaya kung di ka mahawid sa Ginoo, basig mapalid ka. Hello? Manglupan na dahil itong mga ang sato'y panglupan dito. Mamantay linog, mamantay bagyo. Hello? Okay, napag-dyan na, wala na ko nasulod. Okay, Luke chapter 7 verse 38. The second seed, nato itanong, plant the good seeds of righteousness ganina karon. Luke chapter 7 verse 38. This is the immoral woman who came to the house na gadtuan ni Jesus. She knelt behind him at his feet. Nagluhod ang babaeng immoral woman niya, naghilaka agad siya. Her tears fell on his feet, ang iyang mga luha nga tagak dito sa tiil ni Jesus, and she wiped them off with her hair. Iya dang gihigasan sa iyang mga sa iyang buhok katong tiil ni Jesus nga naay luha nito nag-agas ka sa mata. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. Okay, she knelt behind. So this is humility. So plant the seed of humility. Itanom ang binhi sa pagpaubos. Plant the good seed of humility. Dili siya magluhod kung wala siya pagpaubos. Kung wala siya humility. Dili siya part invited ato nga balay, ato nga senaryo. Pero ni adto lang gid siya. Kay iyang ibubo niya ang iyang gibati, ibubo niya ang humot nga pahumot, ibubo niya ang naas kang sulod ngadto kang Jesus. And let's proceed to verse 47 to verse 48. Let's jump. I tell you, ingon si Jesus kang Simon the Pharisee. I tell you, her sins, and they are many, ang iyang sala, pati yung daghana, have been forgiven. So she has shown me much love. Kung ipakita niya ang dako ng gugma kanako. But the person who is forgiven little shows only little love. Apan ang tao nga gipasaylo sa iyang gamay nga kanang sala, ginapakita ra pud og gamay nga gugma. Then Jesus said to the woman, your sins are forgiven. So if we sow the good seed of humility, we can harvest forgiveness. Amen. Kung magtanom tag maayong binhi sa pagpaubos. Di ba ang babae nagpaubos? Unsay inaani niya? Her sins are forgiven. Muanit tag kapasayloan. Dili mo hatag si Lord og kapasayloan sa taong garbosa. Amen. As we sow the good seed of humility, we can harvest forgiveness. Maka-harvest tag kapasayloan gikas Ginoo. Bisan sa tao kung magpaubos ta, mapasaylo ta. Hello? Nagpaubos, ni-knelt down gid siya. Wala siya nag-ulaw-ulaw. Ang iyang tuyo si Jesus. Wala siya nagbali-bali sa mga tao, sa kasulti sa mga tao.
Ang tagbalay wala gidaig ni Jesus. Na ulo-ulo na agtang-agtang. Na dark yung kasing-kasing na una. Siya na insulto. Ang babae nga walay labot sa invitasyon, pero nagpakita sa iyang pagpaubos, nagpakita sa iyang pag-worship, nagpakita sa iyang pag-honor kang Jesus. Bisan makasala siya, apan nakaani siya kapasayloan. Bisag unsa kadako sa sala, nagingon na Isaiah 1:18. Do your sins are like scarlet, they become as white as snow. Do your sins are like crimson, I will make it as white as wool. Kung magpaubos lang bisag unsa kadako sa sala, kaya ni Lord paputiyon sama nga ang inuduro perti nagyong gahi kita mo inuduro nga perti nagi ang kiki. Pero unsa may maka pahumok atong kiki dito sa inuduro nga perti nang gahi ang perti nagyong gahi agyon, di ba? Laban na og tough overnight pagkabuntag na humok na. Amen. Hello. Kay walay tig-a nga dili mahumok. Kung ang bisag unsa ka tig-a sa tao kung magpaubos siya, si Lord pod matandog siya. So as we sow the seed of humility, we can harvest forgiveness. We can harvest appreciation from God. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay. So, muna siya gingon. And let's see the 1 Peter 5 verse 5 to 6. 1 Peter 5 verse 5 to 6. In the same way, you younger men must accept the authority of the elders. Kamo mga batan-on, dawatan ninyo ang otoridad, ang gahom sa mga elders or pagtakod sa elders. And all of you, kamong tanan, serve each other in humility. Tigulang magbatanon. Kinanglan kuno mga lagad ta uban ang pagpaubos kay wala jud nada ning mga lagad ta trabaho ta nga walay pagpaubos kay tinan-awan o giliwkan pinunda, sinipan. Ang babalen puti-puti. Serve each other in humility. Kitang tanan, tigulang man og dako. Dugay man nga nangalagad, tiguang man pastor man og dili. Gisugutan ni Lord nga mag-alagad nga mapaubsanon. Because God opposes the proud. Ikontrahan ni Lord ang mga garbuso. Apan gitagaan nagpabor ang mapaubsanon. Kabalo si Lord, ato bang gipairal atong garbo? Or ato bang i-surrender atong garbo? Ato bang ipa-lower down ang atong garbo para i-exalt ka ni Lord? So as we sow humility, matod pa sa pulong sa Ginoo, we reap God's favor. Ganina, reap forgiveness. Kini, we can reap favor from the Lord. Kung saan man ang pabor, dili ta na pasagdan, dili ta na biyaan. Panahon nga natay balatian, kay diris kalibutan, walay taong dili magsakit. Kanang sipon gamay. Usa pa niya, balatian naman na, manay tawag sickness. Ang disease is major. Kitang tanan mo agi, balatian. Kani si Job, grabe to. Tibok lawas niya. Usa to, bukog panit na lang siya. Bisan si David, sa Psalm, ngayon siya nga, ingan ang iyang gibati, nagsakit po siya. Biyaan siya sa iyang mga parente. Wala nagitagad siya. Ingana. Now another, the last. 2 Kings chapter 1 verse 13. 2 Kings chapter 1 verse 13. Unang panahon na nga si Elijah is gipangita sa hari kay nasuko. Kay ang hari matud pa nagsakit. Unya nagpasugo siya sa mga mensahero nga moadto sa kanang God of Ekron, Dios sa Ekron, Dios. Mangusultag, maulian pa ba sa sakit. Daw kay pagpaingon sa mga isugo sa hari, natagpo mas Elijah. Unya ingon day ng mensahe kang Elijah. Ingon ang Ginoo kang Elijah. Ingna ang inyong mahal na hari. Nga wala ba day Dios sa Israel nga buhi nga mangonsulta ka maulian pa ka ngano ni konsulta ka sa Dios sa Ekron. Tungod sa imong pagkonsulta sa Dios sa Ekron, di nga noon ka maulian mamatay ka sa imong sakit. Nasuko man kay mahal hari. Ingon day pag-report na sa mga messengers dito sa iha, ingon din ang hari. Kinsa nang tawhana nga nagsulti ana nako.
And siya mo to siya, nga kanang balibuon, nagmuni-muni na, ingon dito nas Elijah, mo dito ingon ng hari. Pangitaas Elijah, mo dito gipadala ang first captain nga na ay 50 ka mga soldiers gipadala. Pag abot dito sa kang Elijah, ingon dito ang general, ang captain. Oh, man of God, alagad sa Diyos. Ha? Mo anhimi para ipaadto ka sa ako. Ingon si Elijah. Ingon si Elijah nga kanang sa backward ta ana kay hindi ko 13. Okay, sa to sa pala na. Kings 11. So the king sent another captain with 50. Ang first captain namatay man sa kalayo. Suko kay Arbo. So the king sent another captain with 50 men. The captain said to him, "Man of God, the king demands that you come down at once." Alagad sa Diyos, nagsugo ang hari nga muna og kauban ka namo. So sa verse 12 sa ingon ni Elijah. Elijah replied, "If I am a man of God, kung ako alagad sa Diyos, let fire come down from heaven and destroy you and your 50 men." And again the fire of God fell from heaven and killed them all. Grabe. Sa kung alagad ko sa Ginoo, ang kalayo sa Ginoo, kalayo sa langit, muot-ot mo patay nimo og sa imong 50 ka tawo. Og human nagsulti na aday kalayo sa Dios ni naog og ipangpatay ang captain ikaduha og ang iyang taong 50 ka buok. Pero sa verse 13, once more the king sent third captain with 50 men. Wakit gabusog kay hari no. Kapatid na siya 100 ka mga captains. Ang captain 100 ka mga sundalo og duha ka captains. Nagpadala siya ikatulong nga captain og 50 na gud, so ikaw 115 nini. Pero nakita man gyud nabaw-an man sa ikatulong captain unsay hitabo unsa kagamhanan ang Dios ni Elijah. Unsa gihimo sa ika-third captain. But this time the captain went up the hill and fell to his knees before Elijah. Wa na nangisog. Na ay pagpaubos na humility. Ang third captain, wala siya naghinambog, wala siya murag si kinsa nga ni-challenge alagad si Ginoo. Niadto siya dito sa bukid, dito nga sa bukid ang kapitan. Og niluhod ato bangan ni Elijah og naghangyo, "Oh, man of God. Oh, anak alagad sa Dios. Please spare my life. Ayaw taw pati akong kinabuhi og ang kinabuhi sa akong 50 ka tawo." Nagpaubos siya. Nagtanom siya og humility. Wala siya nahinambog. Nagpaubos siya sa alagad si Ginoo. Dili siya murag si kinsa. O sinitabo in verse 14. See how the fire from heaven came down and destroyed the first two groups. Ingon sa, di ba? Grabe gito ang kalayo nga nakalaog ikas langit. Ug naglaglag sa first o ikaduha nga grupo. But now please spare my life. Isang apan. Ayaw intawon ko patya uban ako mga tao. Nagpaubos siya. Wala siya'y karbo. Verse 15. Then the angel of the Lord said to Elijah, ingon na ng anghel sa Ginoo kang Elijah, "Go down with him and don't be afraid." So Elijah got up and went with him to the king. Wala siya sultis Elijah nga ang kalayo ikas langit, mupatay nila. Nga naman. So, as we sow the good seed of humility, we can reap kindness and life, not anger and death. Kung tanong ta sa binhi sa pagpaubos, atong maani ang kindness, ang kaayo, dili kapungot, ang kinabuhi, dili ang kamatayon. Hello? So kung naginasog pa itong ika-third nga captain, patay siya, pati ang mga tao. Pero nagpaubos man siya, pati ang iya mga tao, wala sila nangamatay. So kanunay nato ipugas ang mga maayong binhi. Apan kung unsay dagan sa paghitabo, wala tay kahadlukan, kay wala man tay ipugas nga daotan. Amen. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Shall we meditate upon the message of God? Plant the good seeds of righteousness. The reap steadfast crops of love. Honor, quietness, peace, trust forever, or confidence forever. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to God.